Sama-samang nanawagan para sa kapayapaan at kaunlaran ng mga kongresista sa gitna ng mga isyu kaugnay sa charter change at panukalang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Melales Moras. Kumpiyansa ang mga kongresista na kayang-kaya pa rin namang maipasa ng Senado ang resolution of both houses number 6 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso, basta tututukan nila ang pagtatrabaho kaysa ang umano'y pambabato ng putik sa Kamara. Sa press conference ng tinatawag na Young Guns of 19th Congress o younger members ng mababang kapulungan ng Kongreso na sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun, Isabela 6th District Representative Ino D, kasama si House Deputy Speaker J.J. Suarez, sama-samang nanawagan para sa kapayapaan at kaunlaran ang mga kongresista. Git nila, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagdeklara ng kanyang hangarin na maamyendahan ang economic provisions ng konstitusyon. Kaya't para maisakatuparan ito, sana'y pagtuunan na raw ng pansin ng Senado ang RBH 6. Ito kasi ang magbibigay daan para sa tsa-tsa na inaasang maghahatid ng kaunlaran sa bansa. Nakakapagod na rin po minsan yung madaming drama, yung madaming politika, away. Nakakapagod po yun. Ang gusto natin, resulta. Yung trabaho agad, resulta agad. Hihinto lang siguro to pag hinintiw na rin ng Senado yung pangiinsulto, lalong-lalo na sa mga leaders ng House. Siyempre, tatayin namin si Speaker dito sa Kongreso. Natural lang na magre-react kami pag tatanggol namin siya, pag yung tatay namin binabato. Hinggil naman sa panukalang ihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas, muling nanawagan ang mga kongresista, lalo na si Congressman Adjong na taga Mindanao, na ihinto na ito. Hindi lang daw kasi pagkakawatak-watak ang maaaring idulot ng nabanggit na hakbang, kundi nangangamba silang mauwi rin ito sa kaguluhan. Be more circumspect. If we should not use independence or the issue on secession of Mindanao as a political slogan. We should not use that loosely in order to express our dismay politically. This issue of secession have killed more than 1,000 great men. So let's put it to rest. We want to join the Philippines. We embrace unity. And let's support this administration call for unity. Just a thought of Mindanao seceding is, is worrisome and deeply saddening. No? So I hope napil po sa ating mga leaders na tigilan na po natin ito. Sa isang alang-alang na po natin for the sake of our country, for the sake of unity po. Isa sa mga nagsusulong ng Mindanao secession ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ama ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, kumpiyansa ang mga mambabatas na buhay pa rin ang diwa ng Uniteam, pero may pakiusap sila sa Vice Presidente. Yes, we are united under the leadership of President. Sana isa lang ang hinihingi namin, na sana kausapin din sana ni VP Sara, no, yung kanyang pamilya, no, para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gusto ang ating pangulo kundi ang kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.